Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today, tara, pag-usapan nga natin kung paano pinagmalaki ni Super DM at paano siya napahiya. At ngayon, ginagawa niya ng daily dose itong si Idol Rafi. Okay? Kailangan maintindihan natin kung saan siya nanggagaling. Hindi lang pwede dapat tayo ganyan, di ba? Although, kagabi nga, tinitingnan ko yung mga pages niya, halo-halo naman ang kanyang halo-halo naman. Meron siyang Ivana, meron siyang ayan, si Ivana. Hindi, crush niya talaga si Ivana. May political siya, meron siyang other than political, as you can see. Kumalabas dito, isa siyang BBM. Ayan, Unity. Banat ni Super DM kay Tunying at Sangkay. Okay? Anyway, so hindi naman siya yung super duper big fan ni Rafi Tulfo. Pero let's see. So dito sa video niya na to, pinikwento nga po niya yung naranasan ng mga kababayan niya doon sa mga scammer. Pinagmalaki niya rito si Rafi Tulfo. Okay, pakinggan natin siya. Ang problema ngayon mga tropa, kasi pati handler malikot ang kamay. Kaya kapag natulpo to, marami-rami talaga ang makukulong dito mga tropa. Tapos ito namang si leader mga tropa, patawa-tawa lang to kapag may nagreklamo. Kaya sinasabi ng iba mga tropa, siguro kasabwat to ng mga politiko kaya malakas ang loob. Ang akala siguro ni leader mga tropa, kung hindi siya marunong kumanta kapag naipit na ni Tulpo. At ang advice ko naman sa mga politiko, dapat kumilos kayo kasi damay kayo dito kapag wala kayong ginawa. Dapat lagi niyong i-check ang anak ng suspect kasi baka dadalhin yan sa South Korea. And here, kita niyo kung gaano siya kung gaano niya pinagmamalaki si Aiden. Diba? And here, nilabas niya yung frustration niya. Pakinggan naman natin siya rito. Naaalala mo pa ba ako? Napanood mo na ba yung video ko? Bakit Rafi Tulfo? Kailangan pa ba talaga mag-viral? Anong gusto mo, murahin kita para mag-viral? Pasensya na si Rafi Tulfo, hindi ako marunong magmura. Anak ka sa iring na may lubot si Rafi Tulfo. Naalala mo ba ako si Rafi Tulfo? Di ba nanonood ka ng Makata ng Bayan? Grabe ang pagtatanggol ko sa'yo si Rafi Tulfo kasi akala ko tunay ka nakakampi ng mahihirap. That's one. This is two. Si Rafi Tulfo. Dating tagapagtanggol mo ngayon isa ng revolusyonaryo. Pero mas masakit ang ginawa ninyo sa akin sa Senado. Akalain mo, pipila kami ng ilang oras para kayo'y iboto. Pero kapag kayo ay nanalo, hindi kayo pwedeng kausapin kahit 10 segundo. Yung advice mo sa mga staff mo sa Senado, halatang hindi kayo malapitan kapag walang video. Oo, kailangan ng appointment kasi hindi makapasok kapag walang appointment sa Senado. Hindi ako makapasok kapag hindi ako sinundo. Which is, totoo naman. Okay, totoo naman. Bakit? Kasi I have few instance, hindi naman. Two separate occasions, I was invited to join a Senate session. One with Well, one of which is si Senator Amy Marcos. The other one is with Senator Robin Padilla, Robin Padilla. And doon, kinukuha nila yung full name, kailangan nila ng tawag dito, nakalagay ka sa guest list, no? By appointment talaga. Totoo 'yun, no? Hindi ko maano doon si Aiden. And even before, nung bata pa ako, napalakad-lakad lang ako diyan sa building ng Senate. Hindi po kami basta-basta nakakapasok doon sa area na hindi pinoprohibit sa mismo ng Senate. May mga kakilala na kaming staff dyan sa loob ng Senate, even up to today. So kahit sila, hindi kami pwedeng
lumapit at hangga't wala kaming reason kung bakit kami nasa Senate. Maano ang very tight ang security ng Senate. So, dapat maintindihan mo din yan, Super DM. Hindi tayo puro kabig sa'yo. Kailangan tulak din. Di ba? Sabi ng iba na kapag picture ka na kay Senator Amy, pero bakit hindi mo sinabi ang problema mo? Minamadali nga ako magpa-picture tapos makipagdaldalan pa ako. Yung staff nga nila ayaw magpa-istorbo. Sino ako para kausapin ang gobyerno? Kaibigan lang natin sila kapag eleksyon, yan ang totoo. Kaya tanggapin na lang natin na tayong mga mahihirap ang tingin nila sa atin ay aso. Ngayon ko lang batid ang pangyayaring ito. Mas nangingibabaw pala ang kasikatan kaysa pagiging makatao. Another video of Super DM. Unang banat para kay Sir Rafi Tulfo. Wala nang intro-intro. Naalala niyo pa ba ang sinasabi nito? Ang sabi niya ngayon na nasa Senado na ako. Mas marami na akong matulungan ng mga Pilipino. Los. Hindi mo nga ako natulungan na nasa harap mo na ako. Tapos mangangarap ka na tulungan ang lahat ng tao. Inihalal ka namin para sa amin ay magsilbi. Hindi para ituring ka ng staff mo na isang hari. Tulad ng no foot drag, no entry. Pero kahit tinanggal ko na ang tsinilas ko, hindi pa rin pwede. Ang mga kababayan ko'y walang busis at palaging inaapi. Oo, vlogger ako pero ibinababa ko na ang aking sarili. Pumasok ako sa Senado para matulungan ng buong Masbate. Dahil kung walang pagmamalasakit, hindi ako magiging importante. I hate to say that, pero I agree with him. No? I agree with him. Ito sa mga Tulfonatics. Kapwa niyo Tulfonatics to, si Super DM. Balik natin yung face niya. Diba? Kapwa niyo Tulfonatics yan. Can his experience in something na kaya niyong i-invalidate? Kaya talaga hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Attorney Libayan dati. And for some or for most of you, maalala niyo yun. Hindi niyo maintindihan yung pakiramdam ng isang napatulfo at nakakamit ng injustice. Till kayo na ang mapunta doon sa sitwasyon na to. This is a perfect example, si Super DM. Kung gaano niya pinagmamalaki noon si Idol, ngayon siya na ang pinaka maingay. No? Kasinungalingan ba? Paninira ba? Ang sinasabi niya rito? Hindi. Experience niya yan eh. Siya mismo ang naka-experience niyan. Sasampahan niyo rin ba na cyber libel to? Lahat ba ng taong nagsasabi na kanilang opinion na hindi pabor kay Rafi Tulfo, isasampahan ni Idol ng cyber libel? Ito kasi outright eh. May paninira ba dito? At tanong, naniniwala ba ako? Pwede ako maniwala. Hindi dahil sa may mga pinapakita siyang picture. Pero consistent siya sa sinasabi niya. Diba? Isa ba itong paninira? O pag-i-expose kay Rafi Tulfo? Kayo na makakasagot yan, guys. Imagine niyo kung titignan natin yung number of videos ni Super DM. Lakayin natin para mas ma-appreciate niyo yung pinapakita natin. Wait, natanggal. Imagine niyo 123 views, 113 views, 69 views, 429 views. Kumpara doon sa mga previous weeks niya. Tingnan niyo kung gaano lang karami nanonood sa kanya. 5K, 18K, 11K, 5.1K. Pero pagdating dito, umatawa yung views niya. Diba? The way magsalita kasi si Super DM, with conviction talaga. As in.
So ito, gagawan din ng paraan para mapatahimik. Kakasuhan din ba ito ng cyber libel? Diba? Dapat ba yung mga gaya nito ni Super DM, ng mga political vloggers, tinatatahimik? How would we know? How would we know all of this? Meron pa siyang nabanggit dito about Sarag eh. Diba? Ako, isa lang din ako ngayon sa mga manonood ni Super DM. Pero I'm still watching. Kasi sa totoo lang, naka-develop na ako ng ng mga trust issues pagdating sa mga pinapalabas about kay Raffy Tulfo. Thank you sa Maleta story ah. Kaya kayo guys ngayon, tatanungin ko, sa tingin niyo titigilan nito ni Super DM si Idol? I really don't think so. Hello? He's getting a lot of attention eh. Ito ba yung goal ni Super DM? I don't think so. I don't think so. Na ito yung pinaka-goal niya. Na kumuha ng attention. And yet he's getting it. Diba? He's getting it. Kasi itong mga sinasabi niya rito, pag hindi siya nakasuhan ng cyber libel, it only means something. Pwedeng isipin ng mga tao na, okay, baka isa na naman to sa mga palabas gaya ng Maleta, or selective lang sa pamimili si Idol sa pagkakaso. Kasi itong mga videos dito ni Super DM, para sa akin, earth-shaking ito para kay Raffy Tulfo. Mga sinasabi niya rito. Ito talagang mga tao pag napanood to, madidismaya talaga kay Idol. Diba? Anyway guys, again, dito sa mga expose ni Super DM sa kanya experience, ngayon ba masasabi niyo ba na nag-a-agree na kayo kay Attorney Libayan na hindi mo exactly ma-appreciate yung pain ng mga pinatulfo na hindi man lang dumaan sa due process? Mas tamang proseso, I'd say, hindi niya naman kalaban ng gobyerno. Tamang proseso. Ngayon na meron tayong isang biggest example na from pinagmamalaki sa napahiya and then now galit na Super DM. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin guys yung inyong thoughts about this. Ito pa ay isang matinding eye-opener sa ating lahat. Ako mismo, I don't know na may ganyan pala. Dahil hindi ko kailangan lumapit sa isang Raffy Tulfo para lang humingi ng tulong. Whatever tulong that is. Para sa akin, ito ay isang matinding eye-opener. As in. Anyway guys, again, maraming salamat. I wish you a great day. Bye guys.